Tandaan po natin sa panahong ito, kailangan natin na ang Panginoon nagtagumpay sa krus, kailangan din tayo magtagumpay sa buhay na ito. Sa tulong at biyaya ng Panginoon. Tandaan po natin, katulad ng sabi ko, nung Old Testament, ang Diyos ay kumikilos sa kanyang bayan. Pangalawa, dito sa New Testament, pagpasok ng New Testament, no, pumasok po yung tinatawag na grace. Si Jesus po ang kumikilos sa panahon po ng kanyang mga apostol. Sa panahon po natin ngayon, ang kumikilos po yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tama po ba? Pero tandaan po natin, itong tatlong ito, nagkakaisa po sila na kung saan mga gampanin na magaganda sa mga bagay na kanilang nilikha, especially sa iyo at sa akin. Sabi mga sa kapatid mo, kapatid, special ka sa Diyos. Wangis ka ng Panginoon. Amen po ba? So ang tatalakayin po natin ngayon, bago po magsimula, no, medyo kailangan gisingin niyo yung sarili niyo, tumayo ka at kamayan mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid, mapagpalang umaga, pagpalain tayo ng Lord. Sige, tayo muna tayo. Habang umiikot po tayo, sige po. Batiin mo. Sige, ikot po kayo, kamay niyo yung katabi niyo. Kilos-kilos po. Yan. Praise the Lord. So, salamat sa ating Panginoon. Andiyan na po ba lahat? Pumalakpak nga po yung mga gising. Okay, so salamat sa Panginoon. At ngayon po ay nakasigurado tayo na bago tayo nagsimula, nagkaroon tayo ng kumustahan. No, actually, bagong araw ng February, ang bilis ng panahon. Ngayon po ay February na, first week of, February 1. Tama po ba? So, kailangan makita natin yung mga bagay na nais na gawin ng Diyos sa atin. Lalo na itong taon na itong 2026 na gusto mo na makasunod sa kalooban ng Lord. Gusto mo magawa ang kalooban ng Panginoon sapagkat ang paggawa at pagsunod sa kalooban ng Panginoon ito yung bibigay ng kaluguran sa Diyos. Kung hindi natin magagawa ito, masasayang lang yung mga naganap na ating anniversary. At kayo po, bakit tayo na-anoint? Dahil naniniwala po ko kapag tayo na-anoint, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung hindi mo kayang gawin, magagawa mo na. Ngayon po, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, itong gagawin nating anointing na ito, tandaan nyo kapatid, hindi ka kikilos sa ganang iyong sarili, kundi may pagsama ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Na dati na eto ka lang pero magiging kakaiba ka na. Kaya sabi mo sa katabi mo kapatid, huwag kang mag-alala. Magiging iba-iba ka ngayon. Okay. So sige po, tayo po ay magpapatuloy po ngayon at mag-ready lang tayo at walang kwentuhan. Wala pong ano muna ngayon, dapat nakapokus po tayo sa pinagagawa ng ating Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? So sige po, tayo po ay tumayo, basahin po natin ang banal na kasulatan. So sabi po diyan sa Book of Acts, no, chapter 1, verse 8, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, read. Kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria. Palakpakan po natin ang pagkakabasa. Ano? Sige po, tayo po ay makakaupo na sa biyaya ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan.
Amen po ba? So tandaan natin, sabi rito sa English, but the Holy Spirit will come on you and give you power. Sabi niya dyan, give you power, you will be my witness. You will tell people everywhere about me in Jerusalem, in the rest of Judea. Ano po yung napipindot, kapatid? Yung kamay natin medyo... Okay, palakpakan natin ang Panginoon. So, salamat sa ating Diyos na buhay. So, tandaan po natin, ang message nito ay napakalaga na kumilos ng Panginoon. No? Sa mga tao na kung saan na sila ay nakaranas ng kapangyarihan ng ating Panginoon, no, ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga apostol o mga lingkod ng Diyos. Tandaan po natin na kung saan yung kapangyarihan na ito nung time sa Book of Acts, kakaiba po ito, ito yung tinatawag na supernatural power. Mapapansin niyo po dyan ang mga bagay na ginawa ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng apostol ay ito yung tatalakayin natin na kung saan makikita ninyo ang kapangyarihan kung bakit mahalaga ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mga sumasampalataya o sa mga taong nangangailangan. Tandaan po natin, kapag tayo ay pinuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, maniwala po kayo at sa hindi, yung mga bagay hindi nating nakakaya, makakaya nyo. Hindi dahil sa inyong lakas, kundi dahil sa lakas ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? So yan po, no, dito tayo na gusto kong makita ninyo ito, no, na kung saan pakinggan nyo ito at pakalimin ninyo sa bawat buhay po natin. Tandaan po natin maraming mga Kristiyano ang may kaalamang tungkol sa Diyos. Tama po ba? Maraming mga Kristiyano na may kaalaman tungkol sa Diyos. Pero sabi niya, may pananampalataya kay Jesus. Tama po ba? May pananampalataya kay Jesus. Ngunit, sabi niya, sabi niya rito, ngunit namumuhay na tilang talunan, takot at walang kapangyarihan. Maraming mga Kristiyano po sa totoo lang na sinasabi na meron silang kaalaman patungkol sa Diyos, no? Patungkol sa Diyos, mga sumasampalataya kay Jesucristo, mga talagang believer. Pero bakit para bang ito ay tila'y talunan sila sa buhay? Parang pag sinabing talunan, no? Parang lagi silang hindi mananagumpay sa buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka talunan. Kasi isang talunan, may kalungkutan po sa puso yan. May kalungkutan po sa buhay ang isang talunan. Sino rito yung masaya pag natatalo siya, masaya siya? Tama po ba? Walang taong masaya kapag siya'y talunan. At sino man gustong talunan dito, taas yung kamay. At sino gusto rito magtagumpay? Taas yung kamay. Kaya huwag kang papayag na maging talunan sa year 2026, February po ngayon. Kailangan natin tayo magtagumpay bilang mga anak ng Diyos at mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, takot. Kristiyano ka na, takot ka pa. Takot kang maglingkod. Kaya sabi rin sa ating binasa kanina, kaya tayo bibigyan, pupuspusin ng kapangyarihan. Gagamitin tayo ng Diyos sa lahat ng area ng ating buhay. Huwag kang matakot kung ikaw ay nangaral ng salita ng Diyos. Kaya po maraming Kristiyano, Christian pero secret. Amen po ba? Sabi mo, hindi ako Kristiyano sikreto. Sabi mo, hindi ako Kristiyano, tandaan po natin maraming Kristiyano, alata ba? Isang Kristiyano tayo, hindi alata, hindi makita sa atin. Bakit? Kasi namumuhay pa rin tayo na ayon sa makamundong pamumuhay. No, Kristiyano tayo pero namumuhay pa rin tayo sa pananalitang makamundo. No, Kristiyano tayo pero namumuhay tayo sa mga bagay na ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Amen po ba? So tandaan po natin, bilang mga Kristiyano, dapat hindi tayo natatakot. Alam niyo po ba sa panahon natin ngayon kung bakit tayo ginagamit ng Diyos, bakit tayo ang tinawag, bakit naririto ka, hindi aksidente. Baguhan ka man o sino ka man ngayon naririto, hindi aksidente kung bakit ka naririto. Alam niyo po ba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, maraming mababagong buhay dahil sa iyo. Amen?
maraming mababago ang buhay, maraming gagaling. Kaya ang anointing service nito, kapatid, hindi lang to para sa iyo. Ito'y para sa mga ibang tao na kakasalamuha mo, na hindi ka magiging sikretong Kristiyano, o hindi ka magiging sikretong mananampalataya, kundi ikaw ay Kristiyanong talagang alata. Palagay ko, born again ka, no? No. Pero ganun kasi bakit? Makikita nila sa pamamagitan ng ating kilos at pananalita. Ibig sabihin, alatang Kristiyano ka. Hindi may tatago ang hilaw na nasa iyo na galing sa Diyos. Meron ka bang nakitang ilaw na nakatago? Wala. Tama? Ilaw mo, kitang-kita. Kasi ang ilaw ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, nag-iilaw ka, kitang-kita sa iyo. Kaya nga, may kanta tayong, may kanta yun eh. Tama? Ay kitang-kita ko. Sabi niya, di ba? Kasi ibig sabihin, bilang isang mananampalataya, makikita po sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pamamagitan ng ating mga gawa. Amen po ba? Tatandaan po natin, katulad ng sinabi ko sa inyo, dapat ang isang Kristiyano hindi po siya tila talunan. At ang isang Kristiyano hindi po dapat natatakot. Kapatid, kasi tayo, kaya yung takot hindi po maganda sa mga Kristiyano yan. Amen po ba? Ano ba ang karaniwang kinatatakutan ng tao? Lalo na tayo mananampalataya. Ano lagi natin kinatatakutan? Ha? Ano ang kinatatakutan natin? Takot kang umayo? Takot kang ano? Marami tayong takot dapat di ka natatakot eh. Totoo yun, marami tayong kinatakutan, pero dapat sa langan dapat nating katakutan ng Diyos lang. Hindi mga bagay na kita. Kaya nga sa totoo lang, ang mga Kristiyano matatapang na tao yan, na lingkod ng Diyos. Sugod na sugod yan, mga sundalo ng Diyos ay matatapang. Hindi umaatras, hindi umaayaw. Marami mga Kristiyano, naku, takot na walang makain, takot na walang maisuot. Kaya ang gagawin nila, imbis na ipunta nila sa Panginoon, sa pansambay ng Diyos, ibigay ang oras, ipagtatrabaho pa nila. O kaya pag may pagayo, uunahin pa yung mga bagay. Takot sa asawa, takot sa anak. Kapatid, wag kang dapat matakot. Lalo na kapag tama ang ginagawa mo na ayon sa kalooban ng Panginoon, gawin mo yan. Sapagkat sa pamamagitan ng ginagawa mo para sa Panginoon, ay pagtatanggol mo siya sa buhay mo. Eh sabihin mo, kapatid, mapalad ka, narito ka ngayon. Ang mga taong hindi takot, kailanman hindi niya pinagpapalitan Diyos sa kanyang buhay. At lagi niyang inuuna ang Diyos. Sapagkat wala ka naman dapat katakutan eh. Ang Diyos ang magpuprovide sa ating lahat na pangangailangan. Kasi buhay natin nung takot tayo eh. Pero ngayon, hindi dapat tayo matakot sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Espiritu ng katapangan. Tama po ba? Ang binigay ng Diyos sa atin, sabi ng kanyang salita. So dito mapapansin po natin, talunan at takot yan po yung nagiging dahilan, no? At ito'y nawawalan ng kapangyarihan o wala tayong power. Parang wala kang kapangyarihan. Kristiyano na walang kapangyarihan ang tawag dyan. O mananampalatayang walang power. Kaya ang po sa totoo lang, kapag tayo nasa harapan dito, makikita nyo, tugtugan, pag walang power, malamya ang tugtog. Parang hindi natin, ang pagharap dito, alam niyo po, battle yan sa pag-awit natin. Sa pag-evangelize, tandaan po natin, dapat may kapangyarihan po yan. Amen po ba? So tandaan po natin, ang mga bagay na ito, hindi tayo mapapabuti. Tama po ba? Ito, sabi rito, ulitin ko muli, mga Kristiyano, sabi na maraming Kristiyano ang may kaalaman tungkol sa Diyos, may pananampalataya kay Jesus, ngunit namumuhay na tilang talunan, takot at walang kapangyarihan. Bakit? Sabi rito, dahil hindi sapat ang kaalaman lamang. Kailangan natin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi lamang knowledge o yung dunong mo, yung wisdom ng kapatid, hindi yan. Kundi ang kapangyarihan dapat ng banal na Espiritu ay sumasa atin. Sapagkat ang banal na Espiritu hindi lamang damdamin. Amen? Hindi lamang karanasan, kundi ang mismong presensya ng Diyos ang kumikilos sa loob natin. Kaya noong anniversary, sabi niya rito, ano ba ang mahalaga? Ang presence ba? O yung ating mga ginagawa? Napakalaga ng presence ng Panginoon sa ating buhay sapagkat ang presensya ng Diyos,
Ito yung dapat nating hinahanap, inaangad everyday ng ating buhay sapagkat hindi natin kaya pag dumating ang araw na kung saan lalabas tayo sa tahanan natin, kung wala kang presence na kasama o walang nangunguna sa iyo, maaari kang mapahamak. At dito makikita natin in example ni Pastor Patrick, yung presensya na kung saan si Moises, nang sila ay nagkamali, nagkasala. Ang sabi ng Diyos kay Moises, Moises, mauna na kayo. Pasasamahan ko na lang kayo ng aking mga anghel. Sabi ni Moises, ayoko Lord. Sapagkat ang kailangan namin ng presensya mo, hindi ang anghel mo. Bakit? Kasi ang presensya ng Lord ay nagbibigay ito ng kagalakan, kapayapaan. Kapag kasama mo ang presensya ng Diyos, meron kang proteksyon. Amen po ba? Kaya po tayo bilang mananampalataya, napakalaga ng kapangyarihan, ng proteksyon, ng presence ng Lord. Walang iba kundi ang Holy Spirit. Amen po ba? Kapangyarihan po yan sapagkat napakalaga po sa ating mga mananampalataya ang mga bagay na yan na dapat po nating maintindihan. Ang banal na Espiritu hindi lamang damdamin, hindi lamang karanasan, kundi ang mismong presensya ng Diyos na kumikilos sa loob po natin. Amen po ba? Amen? So ang presence ng Lord, tandaan po natin, ay napakaalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi mo man nakikita ang Diyos, pero kumikilos siya sa buhay natin kung tayo ay nagtitiwala at sumasampalataya sa ating Panginoon. Tandaan po natin, kung wala siya, mahirap ang buhay na magtagumpay ng isang Kristiyanong buhay. Ulitin ko pong muli para marinig nyo ito. Mahirap mabuhay na matagumpay na bilang isang Kristiyano buhay kung wala ang presensya ng Diyos. Noon, hindi natin alam yan, kumikilos tayo ng mga sa nating lakas, sarili nating karunungan. Kaya maraming mga tao, kahit gano'n siya karunong, gano'n siya kayaman, kapag walang presence ng Lord, bigo siya. Walang kwentang pamumuhay ang tawag dyan. Pero dahil naiintindihan natin ang kahalagahan ng presence ng Lord, kahalagahan ng Espiritu ng Diyos sa atin, ng banal na Espiritu, sapagkat naniniwala ko, isang mga mananampalatayang Kristiyanong tunay, hindi siya kikilos na hindi siya pinangungunahan ng Espiritu ng Panginoon o ng presence ng Lord. Kaya maraming mga tao na nagdidesisyon na sarili, kapag dumating ang panahon, nagkamali yung desisyon niya, napapahamak po sila. Nasisira ang buhay, nasisira ang pamilya. Amen po ba? Dahil hindi natin ito binibigyan, hindi ito nabibigyan ng pansin ng mga mananampalataya, maraming tao. Tandaan po natin, sabi rito, ngunit kung siya'y nasa atin, may lakas ka na labanan ang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon sa buhay na ito. Amen po ba? May lakas. Una, may lakas. Pangalawa, may direksyon ang iyong ginagawa. May direksyon ang ating buhay sa buhay na ito. Amen? At higit sa lahat, meron kang kapangyarihan. Sabihin nga natin kapangyarihan. Iyan yung anointing na binabanggit dyan. Kaya kapag tayo may anointing, alam niyo po ba, ang mga demonyo nagtatalsikan yan. Kilala ka nila. Kaya nga si Jesus Christ nang siya naglalakbay, nang siya'y napuspos ng Espiritu, no? Maging itong mga alagad na ito na kung saan, no? Lalo na si Jesus Christ, papansinin natin na si puspos bilang tao, nagkatawang tao siya, puspos siya ng Espiritu, at pansinin nyo, ang mga demonyo naglalayasan. Tama ba? Kilala nila. Si Jesus, kilala nila. Bakit? Dahil ang Panginoon, ang siya'y nagkatawang tao, puspos siya ng Espiritu. Katulad nating tao, si Jesus, no? Nagkatawang tao siya. At siya'y puspos ng Espiritu. Tayo din ngayon, na tayo manampalataya, tinanggap natin si Jesus. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos. At pag pinuspos tayo ng Panginoon, ng kanyang Espiritu, makikita ninyo, magsisitalsikan ang lahat ng gawa ng demonyo. Katatakutan ka na. Kaya nga sabi rito, si Jesus nakita nangangatal yung mga demonyo. Sabi niya, huwag mo na kami, palipati mo na lang kami sa baboy. Na lumipat sila sa baboy, hindi na kayanan ng baboy, kumuripas ng takbo. Tumalo sa bangin. Tingnan niyo po ang Espiritu, kapag lumayas, mayroong gusto silang lipatang iba. Kaya ang delikado, kapag ikaw ay hindi mananampalataya, hindi ka puspos ng kapangyarihan,
maaaring pwedeng lumipat sa kabila. Tama po ba? Tandaan po natin, maraming espiritu ang taglay sa panahon ngayon. Kung titingnan mo ano mga espiritu na yan, espiritu ng alak, espiritu ng kasinungalingan. Amen? Hindi lang isang espiritu taglay ng isang tao. Tama po ba? Legion. Kaya iba't ibang klaseng espiritu, kailangan maging aware po tayo sa mga iba't ibang klaseng espiritu. Kailangan matalas ang ating kaya nga po, ang mga anak ng Diyos meron pong discerning spirit. Nadidiscern mo ang isang tao kung siya isa Diyos o hindi, kung ano ang taglay niyang espiritu. Amen po ba? Yan po yung kagandahan. Kapag ikaw ay puspos ng kapangyarihan, alam nila kaya alam nila yung isang Pedro na pangalan. Dito sa Book of Acts, basahin niyo po yan. Na-discern nila itong taong ito. Kunyari, pinupuri niya ang Diyos, pero totoo, iba ang angarin niya. Ang angarin niya, bigyan siya ng kapangyarihan para magawa yung katulad ng ginagawa nila. Kaya hindi sa Diyos sa amin niya ang mo. Diba? Kaya nga yung espiritu na yun, pinalayas nila, nanginig yung tao eh. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Tandaan natin, ngunit kung ang Espiritu Santo ay nasa atin, kung tayo pupuspusin ng Espiritu Santo, may lakas kang labanan ang sitwasyon ng buhay mo. Hindi ka magiging talunan. Hindi ko alam kung anong inaharap mong sitwasyon sa buhay na ito. Merong karamdaman, pinansyal, ano man mga nagaganap na kinakaharap mo kapatid, hindi mo kaya yan kung hindi ka tutulungan ng Espiritu ng Diyos. Tandaan din natin, may mga bagay tayo kapag kasama natin ng Panginoon, meron tayong tamang direksyon. Pag sinabing tamang direksyon, inililid tayo sa kanyang kalooban. Hindi ka magkakamali ng mga desisyon. Kapag kakasama natin Espiritu, ililid ka niya sa katotohanan, ililid ka niya sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, tandahan nyo, ang direksyon mo, ang kauwian niyan ay maganda. Tama po ba? Hindi ka naglalakbay sa kadiliman, kundi sa liwanag na kung saan taglay mo ang Espiritu Santo na magdadala sa iyo sa tagumpay na direksyon na gusto mo at gusto ng Diyos para sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon at may kapangyarihan, no? At kung titingnan natin, nakaredy ba yung ating Bible dyan, mga kapatid, hindi nakalagay ito. Titingnan natin muna rito bago ako pumasok sa ating outline. Number 1, gusto ko ipakita, ilarawan sa inyo ang gawa ng kapangyarihan ng Espiritu Santo kung bakit mahalaga ito. No, sa Marcos chapter 16 verse 17, at papansinin natin diyan sa Marcos chapter 16 verse 17, ay binabanggit po diyan na kung saan na kung tataas ka rin sinermonan ni Jesus Christ sa mga apostol dahil sila'y matitigas ang ulo, mga pasaway. Kapag umakyat ka pa diyan, kaya sabi niya dito, ang mga sumasampalataya bibigyan ng kapangyarihan. Sino gusto ng kapangyarihan? Ang galing sa Diyos. Hindi mo kaya ang demonyo kasi may kapangyarihan di si Satanas. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang mga sumasampalataya bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan kayo magpapalaya sila ng mga in Jesus name, in Jesus name. Kaya nga po sa tuwing may mga ginagamit nating kapangyarihan na walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At makapagsasalita tayo ng iba't ibang wika. Tandaan po natin yung wika na binabanggit dyan, no, sa Corinthians, tsaka sa ang pananalita ng gift of tongues. May gift po yan, na kung saan ang gift of tongues, tandaan po natin, maging ikaw, hindi mo alam ang sinasabi mo, tanging Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu mo, ang siyang nagkukunik. Kaya kapag nag-speaking tongue ka, ang demonyo, hindi niya alam yun. Hindi niya maadlangan ngayon yung mga pinaplano mo. Hindi maadlangan ng demonyo yung mga inanais ng Diyos para sa iyo. Kaya nga napakalaga ng speaking of tongue, kapatid. Yung nagtatangs tayo kapag puspos ka ng Espiritu, dito nagkaroon ng sa book of, sabi niya rito sa Book of Acts, chapter 2, verse 1 to 4, nang bumaba ang dila parang dilang apoy, napuspos sila ng Espiritu Santo. Pinuspos sila, kaya pakiano nga natin yung Acts chapter 2, verse 1 to 4. Sabi diyan, mapapansin natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na hindi mo ito basta winawalang bahala. Napakaalaga po ito sa atin. Acts chapter 2, verse 1 to 4. So papansinin natin diyan na kung saan ang mga, sabi niyan, 1, nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Sabi niya diyan, verse 2,
walang ano-ano may ingay na nagmula sa langit. Na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Verse 3, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Diyos o ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po ang kapangyarihang ito na kung saan na ang Espiritu nagbibigay ng mga gifts. Hindi lang ito ang Espiritu ay pumupuspos. Ang kaya lahat sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Gusto niyo bang mapuspos ng Espiritu Santo? Kasi hindi lang yung pananalita ang bibigay dito sa atin, kundi yung ability na kung saan yung supernatural power nang sa panahong yan makikita nyo ang kilos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga apostol. Una, si Apostol Pablo. Amen po ba? Si Apostol Pablo, nang si pinuspos ng Espiritu Santo, papansinin po natin dyan sa Acts chapter 5 verse 15 to 16, lahat ng dahanan ng kanyang anino ay gumagaling. Tama po ba? Ano sabi diyan? Dumating din ang mga tao, 15 muna, 15. Atras mong konti, Ace. Yan. Sabi diyan, dinala sa mga lansangan ng mga may sakit at nilagay sa mga papag at banig upang pagdahan ni Pedro ay matamaan lamang ng kanyang anino. Ang ilan sa kanila, verse 16, dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang may sakit at mga pinahirapan ng masamang espiritu at gumaling silang lahat. Palakpakan natin ang Holy Spirit. Ano po ba yung nagpapagaling dyan? Yung bang anino ni Pedro? Sino? Si Holy Spirit. Ginamit lang yung anino ni Pedro, kaya nga tandaan po natin, hindi po yung anino ni Pedro ang nagpapagaling, kundi yung Espiritong pumupuspos sa kanya. Amen? Kapangyarihan po na binigay ng Diyos, ability, kapangyarihan sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, puspos ka ng Espiritu, kapatid, tandaan mo, saan ka man pumunta, mayroon kang kapangyarihan. Amen? Si Peter po dumaan-daan lang anino. Pero hindi po anino. Alam nyo, nagpapagaling sino? Si Jesus sa pamagitan ng pananampalataya ng mga tao. Hindi po si Pedro, hindi po yung anino ni Pedro lalapit sa tao. Napansin nyo? Kundi yung mga tao lumalapit, inilalatag nila sa igan, sa may kutsyon ba o papag? Okay. Di ba may mga sakit, mga inalian ng demonyo. Dinadala nila kasi ang pagdala. Tandaan po natin, ang pananampalataya, tayo mismo kumikilos papunta sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kasi kung di ka naman kikilos, gusto mong gumaling, wala kang ginagawa. Wala kang ka-effort. Kapatid, kailangan meron kang gawin sa buhay mo para maranasan mo ang kagalingan, ang kalayaan sa pagkakahalipin ng kahaway. Kikilos tayo. At huwag kang sumampalataya sa anino. Sumampalataya ka kanino? Kay Jesus Christ. Dahil ginamit na si Peter ng time na yan, na siya dumahan, lahat ng mga nadadahanan po niya, gumagaling. Kaya dinala po lahat ang mga may sakit, inalian sila po ay pinalaya at pinagaling. Amen po ba? Mamaya na kayo mag-selfie, mga kapatid. Hindi ito yung time ng selfie. Makinig po kayo kasi kung ito binibigyan yung importansya, kaalagaan, pumokus lamang po kayo. Tandaan po natin, tayo rin ang kukulangin, tayo rin ang talo. Magiging talunan tayo kung di natin ito bibigyan ng time sa ating panahon. Tama po ba? Kaya sabi mo sa katabi, mag-focus muna tayo, mamaya na selfie. Pwede naman mamaya yan eh. Amen? Makinig po tayong mahigi. Ang Sunday service ay napakahalaga, seryoso ang mga message ng Lord sa atin. Malingat ka lang ng konti, hindi mo nakuha message, sayang. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mo ko istorbuhin. Kaya yung mga cellphone na yun, susunod ka lang, kinukuha nyo na yan.
Na-distract tuloy ako doon ah. Okay, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Si Peter, yan po yung kanyang ginagawa noon na kung saan, nasipuspos ang Espiritu, lahat ng mga taong dahanan niya ay gumagaling. Matindi si Pedro, matindi si Pablo. Tama po ba? Si Pablo, mapapansin po natin ito sa Pablo, na kung saan sa Book of Acts din, ito yung tinatawag na supernatural power na galing sa Panginoon o sa Espiritu ng Diyos. No, makikita natin, hindi lang si Pedro ang ginamit diyan. Amen po ba? Buksan natin ang Book of Acts chapter 19, 11 to 12. Tingnan natin kung ano ang paggamit naman ng Diyos o ng Espiritu kay Pablo. Sabi po diyan, gumagawa roon ang Diyos sa mga pambirang himala sa pamagitan ni Pablo. 12. Kahit panyo o damit ng kanyang ginagamit ay dinadala sa mga may sakit, gumagaling naman ang mga ito at lumalaya sa masamang espiritu, nagpapahirap sa kanila. Kita niyo po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa mga lingkod ng time sa Book of Acts. Grabe po ang kilos ng kapangyarihan ng Espiritu. Akalain mo maging panyo, ginagamit ng Diyos. Para, sabi diyan, dinadala sa may mga sakit, gumagaling. Tama po ba? At maging yung kanya sinusuot na damit, kanyang gamit, dinadala sa may sakit. Kaya nga po sa totoo lang, grabe ang anointing na ito. Alam nyo, hindi yung panyo ang titingnan natin dito. Hindi yung damit. Binasa natin kanina, gumawa ng kakaibang imala ang Diyos sa mga apostol talaga. Pwedeng nung ginagamit ng Diyos ang mga apostol, pwede ka rin gamitin sa panahong ito. Hindi lang ang mga apostol. Kapatid, lahat ng mananampalataya. Amen? Papansinin ninyo, sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, pwedeng kumilos ang Diyos sa iyo na madadamay ang iyong kapitbahay. Madadamay ang mga taong mga kaibigan mo at saan ka man pumunta. Kaya nga sabi sa ating text kanina, no? Sabi diyan na kung saan sila gagawing saksi sa Jerusalem kahit saan ka pumunta. Taglay mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Taglay mo ang power ng Diyos. Kaya hindi ka dapat matakot. Sa pagpunta mo, kaya nga meron mapupuntang magalang, meron na evangelize. Tama yung ating kapatid. Saan ka man pumunta ngayon, kapatid, huwag kang papahayag na hindi mo i-share ang gospel ng Diyos sapagkat ayan ang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin. Huwag kang matakot i-share, no? Kailangan lang talaga natin mag-aral ng salita ng Panginoon para hindi ka matakot. Kaya ka lang naman natatakot mag-evangelize dahil sa totoo lang hindi ka nagbabasa ng Bible. At sa totoo lang hindi mo sinusunod dahil may takot ka dahil wala kang alam na i-share. Pero kung nagbabasa ka ng Bible, kaya po meron tayong John na tawag na, ang tawag yun, Daily Jesus. Amen? Ito'y kagamitin ng Diyos para sa atin. Amen? Yung mga nababasa mo, pwede mong gamitin to para sa ibang tao. At magagamit ka mightily ng Lord kung ikaw ay aral ka sa salita ng Panginoon. Kaya hindi lang puro simba ka ng simba. Hindi ka puro atin lang ng atin ng mga activities, kundi kapatid, personal, kailangan din natin na tayo mag-aral na salita ng Diyos para meron tayong may pangaral sa mga tao. Kung may nangangailangan ng kalakasan sa mga problema, kaya nga na-share ko doon sa isang Bible study, kapag dumarating ang problema, ang solusyon ng tao ay magpakamatay. Pero sabi ng 1 Corinthians 10:13, ang sabi niya, walang pagsubok na hindi lahat dinadaanan ng tao. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok. At hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kaya. At kung hindi natin kaya, sapat ang biyaya ng Diyos para tayo ay tulungan. Kaya kung hindi mo alam yan, verse na yan, maaari, konting problema lang, kinikitil na natin ang buhay natin. Amen? 1 Corinthians 10:13. 10:13. Tama ba? Wala bang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao? Tapat ang Diyos. Amen. At hindi niya pinahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Ganon ang Diyos.
Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung hindi mo alam ang verse na yan, kapatid, paano kang maghahayag, paano kang gagamitin ng Diyos na may lakas na para ikaw ay gamitin? Kapatid, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan sa mga taong makapakikinig. Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan po natin, ang kapangyarihan ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Sabihin mo sa tabi mo, gusto ko yan. Kapangyarihan na galing sa Panginoon, hindi ito yung magic ha. Tandaan natin ibang kapangyarihan galing sa Lord. Yung mga taong may karamdaman, kaya nga kasi ninyo, si Jesus, pinakita niya isang example, bulag nakakakita, bingi nakapagsasalita. At si Ma'am Lani, baliktarin natin, ang bibig nakapagsasalita. Yun yung tamang nakikinig, alam niya kagad. Tenga, nakakarinig, tama? Lumpo, nakakalakad, igit sa lahat, patay na bubuhay. May imposible ba sa Diyos? May imposible ba sa kapangyarihan ng Espiritu Santo? Wala. Kaya nga sa paglabas natin dito, huwag kang natatakot. Nano naman kayang kanan mi bukas? Nano naman kayang... No, hindi tayo ganoon. Alam nyo, sa paglabas mo kapatid, lahat yung bagay ibinigay na sa iyo ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala tayong dapat ikatakot. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Okay, magsisimula na tayo. Ano? Outline na to. Binigyan ko lang kayong example kasi mahaba ito, pero gusto ko makita nyo ito para hindi masayang ang pagpunta natin dito. Sunday is for the Lord. Na dapat, hindi ka lang pumunta, kumain, magsimba, magpag-fellowship lang, hindi. Dapat ang salita ng Diyos ang pinakamahalaga. Lalo na sa araw nito, ang anointing ay napakahalaga sa ating mga man. Number 1, ang banal na Espiritu ay pinagmumulan ng kapangyarihan. Sinong gustong kapangyarihan dito? Palakpakan natin ang Diyos. Tandaan po natin, sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu magagawa mo ang lahat ng bagay. Sabi diyan, ulitin ko, sinabi sa akin ng anghel, ang pinasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel, pinasasabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas, ng hukbo o sariling kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Kaya sabihin mo, hindi ko pala kaya kung wala ang tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Kaya minsan para tayong Superman eh. Mga pastor, Superman, mga hindi alam nyo kaya nagagawa natin mga bagay na yan. Kaya ka pinalalakas. Dahil meron tayong katuwang o tulong na nanggagaling sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. No? Tingnan niyo po, diyan kinausap si Zerubbabel diyan, no? Sabi niya rito, sinabi sa akin ng anghel, ang pinapasasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel, pinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o ng akmong sarili. Tama? Hindi dahil sa ating lakas. Tama? Kaya kung nananangan ka sa lakas, kapatid, manghihina ka rin. Pero kung ikaw ay nananangan sa kapangyarihan, kapatid, hindi ka kailanman manghihina. Isusustain ng Lord. Kaya kung bakit nakatayo ka pa rin ngayon, kahit na may marami ka ng problema dinaanan, may karamdaman kang dinaanan, nakatayo ka pa rin dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Tandaan natin, kundi sa kapangyarihan at sa pamagitan lamang ng Espiritu Santo. No, number 1, sabi niya, hindi sapat ang talento. No, hindi salamat ang talento, talino o karanasan o tinatawag na abilidad sa buhay para ikaw ay magtagumpay. Tandaan niyo po yan. Alam po na may pinag-aralan tayo, nag-aral tayo, matalino tayo. No? May talented ka kahit na gano'ng kagaling mag-drums, kagaling mag-gitara, umawit. Kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, walang saysay ang lahat ng bagay na yan. Kaya nga po sa atin po, mga naglilingkod tayo, tandaan po natin yan. Pangalawa, ang gawain ng Diyos ay nagtatagumpay lamang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Itong iglesyang ito, hindi dahil sa ating lakas, dahil sa ating talino. Tandaan natin, magtatagumpay ang iglesyang ito sa tulong at biyaya
ng Espiritu Santo. Tama po ba? Palakpakan natin ang Diyos na makapangyarihan. Pangatlo, kapag ang Espiritu ang kumilos, nagiging posible po ang imposible. Naintindihan po ba natin? Kapag kumilos ang Espiritu Santo, nagiging posible ang imposible. Hindi mo kayang isipin, nangyayari. Na hindi mo kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Amen? Hindi dahil sa iyong lakas, kundi dahil tulong ng Espiritu Santo. Tandaan po natin, huwag umasa sa sarili, umasa sa Espiritu Santo. Dati umasa tayo sa lakas mo, talino mo, talento mo, pera mo. Kapatid, sa panahong ito, huwag mo asahan kasi lahat ng bagay. Sabi nga ni Pastora noon, wala tayong maasahan sa mga bagay na makamundong ito. Lahat ay kumukupas, lahat ay naglalao. Ang lahat ay para dito lamang. Kapatid, sa ating mga mananampalataya, kailangan natin bilang mananampalataya, umasa tayo sa banal na Espiritu at naniniwala po tayo, magtatagumpay po tayo. Amen po ba? Pangalawa, number 2, ang banal na Espiritu ay gumagabay sa ating buhay. Okay. So, salamat sa ating Diyos. No? John chapter 16, verse 13, tingnan natin. Okay, sabi diyan, tingnan nyo Corinthian yan, hindi yan Corinthian. John, chapter 16, verse 13. Okay. Ang sabi niya diyan, basahin natin. Ngunit, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa mga inaharap. Tandaan po natin, malinaw na ang Panginoong Jesucristo, ito yung binanggit niya sa mga apostol, ngunit sa pagdating ng Espiritu, dahil ang Panginoon siya ay aakyat na, isusugo niya ng Espiritu Santo na ipinalawanag ng Panginoon sa mga alagad niya. Ngunit pagdating ng Espiritu Santo, ang sabi niya pa nga dyan, hindi darating ang tagatulong nyo, ang Espiritu, kundi ako aalis. Kaya ng Panginoon, siya muling nabuhay at siya umakyat na muli sa langit. No, hindi siya umalis na nangunguli lang kanya mga alagad o mga mananampalataya, kundi isinugo ang Espiritu. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, sa panahon ng mga alagad noon, kasama na si Jesus Christ. Nung siya umakyat, sa panahon natin ngayon, ang Espiritu Santo ang gumagabay po sa ating mga mananampalataya. Kaya sabi niya diyan, ngunit pagdating ng Espiritu Santong katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Gagabayan tayo sa katotohanan ng Espiritu Santo. Kaya kung gabay natin, kung ginagabayan tayong Espiritu Santo, kapatid, ito'y napakaganda sa isang mananampalataya. Hindi kanya ililigaw, kundi ililid kanya sa truth, katotohanan. Tama po ba? Sapagkat ang sasabihin niya hindi mula sa kanyang sarili. Kaya nga po tayo, tandaan po natin kung naghahayag, hindi dahil maraming mga tao, tandaan po natin, lalo na mga mananampalataya, hindi mo iayag yung sarili mo, kundi iayag mo ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Hindi yung desisyon mo, kundi yung desisyon ng Diyos ang ituturo mo. Hindi yung kalooban mo ang ituturo mo, kundi yung kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, ipangaral niyo mabuting balita sa lahat ng bansa at turuan niyo sila sumunod sa pinagagawa ng Diyos, hindi po tao. Kaya nga po, palakpakan natin ng Diyos na buhay. Kapag dumating ang Espiritu Santo, yan po ang kapangyarihan niya. Amen? Sabi niya doon sa ating pangalawa, siya ay nagtuturo ng tamang desisyon. Amen? Ang Espiritu Santo ang nagtuturo ng tamang desisyon sa bawat buhay po natin. Sapagkat totoo po yun, may kanya-kanya tayong desisyon. May kanya-kanya po tayong plano. Pero mas maganda kung ang desisyon ng Diyos at ang plano ng Diyos na mangyari sa atin, sinusugurado po ng Biblia, hindi po tayo mapapahamak. Maraming mga taong nagdidesisyon ng sariling desisyon, kapatid, mapapahamak po tayo. Pangalawa, siyang nagbibigay kapayapaan, kahit magulo ang paligid, payapa pa rin tayo. Naalala niyo po itong mga nangyari sa atin nung pandemya?
Marami mga naliligalig, lalo na pagka nagkakaroon ng mga crisis, no, na kung saan napupuno ang mga supermarket, nagpapanik. Amen po ba? Para wala silang kapayapahan, pero salamat sa buhay ng mga mananampalataya sa LOTN, hindi ka natataranta. May kapayapahan po ang ating puso. Yung iba, di ba, makikita nyo kung ano ang na liligalig sila, hindi nila alam ang kanilang gagawin, pero tayo mga pinapatnubayan ng Espiritu Santo, payapa ang ating puso. Dumating man ang taggutom, dumating man ang sitwasyon na mahirap, payapa pa rin ang ating puso. Bakit? Alam mo kung anong tinatayuan mo sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, siya ang nagbababala kapag tayo naliligaw ng landas. Ang Holy Spirit po, ito yung kagandahan, no, nililid po tayo, nagbibigay ng babala o warning sa atin. Amen po ba? Kapag tayo naliligaw ng landas, sino rito yung naranasan niya naligaw ng kanyang landas sa buhay? Pastor, di ko maintindihan yung landas na yan. Ha? Paano ang sinasabi ng landas? Naliligaw ang ating landas. No? Pag sinabing naliligaw ang landas natin, yung ating mga buhay na papariwara sa mga bisyo, sa lahat ng mga alok ng mundo. Amen po ba? Amen. Yung pag sinasabing naliligaw ka, ibig sabihin, kaya na pa rito ang Panginoon para tulungan ng mga taong naliligaw. Ang mga taong naliligaw, hindi nila alam ang direksyon ng kanilang buhay. Hindi nila alam ang kanilang tinutumbok. Tama po ba? Kaya itong kagandahan po dito na kung saan, no, yung mga naliligaw ng landas, tandaan po natin, sino rito yung sino rito yung nagbibiyahe misa na naliligaw ang dahan? Naliligaw yung, ay, tama, kapag kasi sabi niya yung landas mo, yung landas sa patutunguhan mo, hindi mo alam, naliligaw ka, hindi ka makakarating sa patutunguhan mo. Tama po ba? Ito yung pinakamadaling explain sa inyo. Sino rito yung naligaw na? Naligaw ng landas. Ako po talaga gusto, iba tinatahak ng landas ko noon eh. Nakala ko ito yung tama, mali pala. Kaya nga may dalawang dahan eh. May dahan matuwid. May dahang, ayun, mas madali yun. Isang makipot na dahan, isang maluwag na dahan. Pag sinabing maluwag na dahan, nandun lahat ang kasalanan. Maluwag nga, kasi yung tao, mahilig sa maluwag na dahan, na walang bawal, okay lang dito, kahit nang gawin ko, okay lang, yan yung maluwag na landas. Pero rito sa landas na matuwid, kahit na mahirap, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, marami kang mga pagtuturo sa iyo, pero nagtitiis ka, kapatid, pero ito naman patungo sa landas ng buhay. Saan nyo gusto? Maluwag o makipot? Mararating mo ang nais ng Diyos na direksyon sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Tandaan po natin yan, yung kagandahan po kapag ikaw ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Pangatlo, ang banal na Espiritu, and yung application pala niyan, number 3, makinig sa tinig ng Espiritu Santo every day. Dapat sa ating pong buhay pananampalataya, sabi mo sa katabi mo, matuto kang makinig sa banal na Espiritu. Amen po ba? Pangatlo, ang banal na Espiritu ay nagbabago ng ating pagkatao. Iyan ang maganda riyan. Ang Holy Spirit daw, o ang banal na Espiritu, ay nagbabago ng ating pagkatao. Palakpakan po natin ng Diyos. Ang sabi po sa Book of Galatia, chapter 5, verse 22-23, nandiyan yan, Galatians chapter 5, 22-23. Ang sinasabi po dyan ng Bible, tandaan po natin, ang Espiritu Santo ay kapag taglay natin ang Espiritu Santo, ang salita ng Diyos ay makikita natin dyan sa Book of Acts, chapter 5, verse 22 and 23. Okay, lapit na po tayo matapos. Okay, sakto lang po yan na tayo magtatanghalian. Okay, sabi niya dyan, Galatia chapter 5, 22-23, basahin po natin uli. Subalit,
yan po ang pagtaglay mo ang Espiritu ng Diyos. Meron kang Espiritu ng Diyos, una, pag-ibig. Pangalawa, kagalakan. Yung kagalakan, hindi pansamantala ang habang buhay. Kapayapahan, tama po ba? Pagtsatsaga, na dati kang walang tsaga, ngayon matyaga ka na. Amen po ba? Kabahitan, kabutihan, katapatan. Amen? Kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Okay, papapansin po natin yan. Yan ang fruit of the Holy Spirit. Tataglahin mo yan. Yung pag-ibig, hindi mo lang minamahal yung asawa mo, yung ano mo lang mamahalan sa'yo. Kahit na yung hindi ka mahal-mahal, minamahal mo na. Ganyan ang Holy Spirit. Tama ba? At mapapansin natin, dating wala kang kagalakan, ngayon, so maraming mga tao, pag dumarating sa iba't ibang klaseng pagsubok, nawawala yung kagalakan. Pero tandaan nyo, kapag nasa iyo ang Holy Spirit, ano man sitwasyon na dumadaan, nakangiti ka pa rin. Tingnan mo yung katabi mo, nakangiti pa rin. May kapayapahan, hindi siya balisa. Amen? Maraming mga taong balisa sa lahat ng mga bagay, kapatid. Kapayapaan ang dinudod. Kaya siya yung peace. Amen po ba si Jesus, no? Yung tinanggap natin. Pagtsatsaga. Kaya ako, lagi ko sinasabi sa mga kabataang nag-aaral, magtsaga kayo sa pag-aaral. Kasi may mga kabataang hindi nagtsatsaga sa pag-aaral. Kapag nagtsaga kayo, kayo rin na maghahani niyan o kayo rin na magbe-benepisyo niyan. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, magtsaga lang tayo. Kahit ikaw ay construction boy, kahit ikaw ay janitor, kapatid, isang araw sa panahon pag nagtsaga ka, may bubunga po yan. Kasi tanda natin, ang taong na may Espiritu ng Lord, matyaga yan. Mapagtiis yan. Tama po ba? Matyaga, no? Kabahitan. No? Kabutihan. Higit sa lahat yung katapatan. Pangatlo, yung kainahunan at pagpipigil sa sarili. Gusto mo pero ayaw mo na. Amen? Gusto mo magalit? Anak pala, Lord. Minsan gusto mo magalit eh. No? Minsan gusto mo nang sumigaw. Pero salamat sa Holy Spirit na siya nagpapaalala po sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Okay. Tandaan po natin, yan ang banal na Espiritu nagbabago ng ating pagkatao. Dati, hindi tayo ganyan eh. Iba ang pamumuhay natin. Wala tayong pag-ibig noon eh. Kaya nga pag taong walang pag-ibig, ang minamahal mo yung gusto mo lang mahalin. Ano? Pero dahil may pag-ibig na, pumasok na yung kagalakan, kapayapaan sa bawat buhay po natin. Number 1, sa number 3, hindi lamang panlabas na pagbabago, kundi pangloob. Ang mga taong binago, kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino ba nagipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung luma, isa ka ng bago. At hindi lang yung panlabas ang binabago, ang mahalaga yung pati panloob natin ay binabago na ng Diyos. Amen. Yung panloob ng ating puso, ang mahalaga na binabago, hindi lang yung panlabas. Kaya nga po sa totoo lang, ang Panginoon, sinabi niya doon sa mga, para kayong mga nicho. Bakit? Yung mga taong walang Espiritu ng Lord, ay hindi puspos ng Espiritu, alam niyo po ba, yung panlabas lang sila, pero yung panloob hindi po nababago. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, para kayong mga nicho, bakit? Ang nicho, puting-puti sa labas, ang totoo, sa loob, bulok ang kanilang laman. Ganyan po ang isang taong walang taglay na Espiritu. Magaling sila sa pakitang tao lang. Magaling magsalita, may naon, pero ang puso nila bulok. Intindihan niyo po ba? Kaya makikita niyo, hindi lang yung panlabas ang binabago. Kasi una, pag binago ang puso, nababago din yung panlabas. Hindi pwedeng panlabas para mabago. Kundi yung loob muna ang babaguhin ng Diyos at pagkatapos yung panlabas. Kasi kung ano laman ng puso, ang siyang makikita sa aura ng ating mukha. Malungkot ang puso mo, makikita mo masaya, hindi, peki yun. Mga mapagkunwari lang yun. Pero ang tunay na binago ng Panginoon sa panloob, makikita nyo, no? Masaya. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Nagulat ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hindi lamang panlabas na pagbabago, kundi panloob. Pangalawa, siya ang umuubog ng ugali ng kalugod-lugod sa Diyos. Pangatlo, bibilisan ko na lang po. Ang tunay na kabanalan ay bunga ng Espiritu Santo. Hindi ng sariling
pagsisikap. Ulitin ko muli, ang tunay na kabanalan ay bunga ng Espiritu, hindi ng sariling pagsisikap. Application, ayaan ng Espiritu ang umubog ng ating mga puso. Kasi bakit? Kapag ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang umubog sa atin, kasama na ang buong pagkatao po natin. Kasi kung ano laman ng puso, sabi ng Bible, yun ang inaaura yun ang kinikilos natin. Amen? Kapag ang puso mo ay punong-puno ng galit, kitang-kita rin sa mukha mo. Pero kapag masaya yung puso, di ba? Nangingiti ka. Amen? Iba yung pananaw iba yung kitang-kita. Kaya nga, itong mga Kristiyanong ganito, kitang-kita na sila po ay binago. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Last, sa ating number 4, ang banal na Espiritu ay nagbibigay lakas sa ating patutuo. Ayan na po yan. Sino yung mga nagsishare na rito? Okay, tatapos na tayo. Tandaan po natin, ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng lakas para tayo ay magpatutuo sa mga maraming tao. Ang tanong, naisishare na ba natin ang Panginoon? O alam niyo po sa totoo lang, napakagandang pag-evangelize, pangangaral salita, mismong ikaw ay may patutuo sa buhay. For example, si Pastor Eden dati adik. Tama ba? Pero nakita ng tao na iba yung aking pananaw. Na dati, hindi ka kanais-nais. Kasi pinakamagandang testimony, mismo tayo. Binago tayo ng Diyos. Tama po ba? Hindi ka pwedeng mag-share ng gospel na ikaw hindi ka nagbabago, hindi sila maniniwala sa iyo. Sabihin mo, buhay ang Diyos. Sa buhay ko, pinagpala ako ng Lord, pinalaya ako, hindi ka naman lumaya din. Nakikita rin naman siya. Kaya sabi, hindi pwedeng mag-aakay ang bulag sa kapwa bulag. Amin, kung mag-aakay ka, kailangan makita muna sa iyo manifestation ng testimony mo na tunay ka nang binago ng Diyos. Dati kang chismosa ka pa rin ba? Hindi na. Sinichismis ko ngayon ng Panginoon, hindi na yung kapitbahay ko. Tama po ba? Dapat yun ang ating testimony na patuto. Pag sinabi patuto, testimony yan. Ano nga ba ang testimony mo sa buhay mo na ito'y magiging kilos ng Espiritu Santo sa iyo? Amen? Kaya nga, bumibili ka man ng suka, kumakain ka man saan yun? Chowking. Naipanalangin ka agad yung, tama ba? Tandaan nyo kapatid, ang tunay na, ito yung kaganda, ang banal na Espiritu ay nagbibigay lakas sa atin para magpatuto. Na hindi ka naiiya, na ipatutuho ang gospel sa mga tao o yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi na ako maiiya. Wala akong dapat ikaiya. Hindi mo dapat ikaiya ang Panginoon kasi pag kinaiya mo ang Panginoon, ikaiya ka rin niya bandang uli. Kaya ipahayag mo ang Diyos sa buhay mo. Sa pamagitan ng pananalita at gawa. Amen? Kitang-kita ko. Ano ba yung kanta na yon? Hindi alam ni Pastora. Ang ganda sana ng kanta nun. Maraming ano yun eh. So dito makikita natin sa Book of Acts, kaya sinabi niya dyan, sa Book of Acts chapter 1:8, ito yung ating K-verse kanina na binasa, dito na rin tayo magtatapos. Sabi niya, subalit tatanggap kayong kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Pastor, Jerusalem yan eh. Pastor, Judea yan eh. Pastor, Samaria yan eh. Hanggang sa dulo ng daigdig. Pag dulo ng daigdig, gagahaburod ka na neto. Yung Jerusalem, family yan. Yung Judea, sa community nyo yan. Yung Samaria, tandaan po natin, sa lugar na yan. Yung daigdig na, yung nagahaburod ka, kahit nasa abroad ka na, nagsishare ka pa rin ng gospel sa mga taong nakakasalamuha mo. Ang problem, yung Jerusalem mo, nakakalimutan mo. Yung pamilya mo muna. Kaya tama nga si Brother Randy, no? Kaya Brother Joey, mga pamilya nandun na. Kasi talagang mauna dapat family. Ayag ka ng ayag ng gospel sa iba eh. Pag-ibig ng Diyos sa iba, yung pamilya mo, hindi mo manayagan eh. Hindi tayo kapanipaniwala. Kaya sabi ko sa inyo, ang testimony, sa atin muna magsisimula.
sa ating pamilya, sa ating mga kapaligiran, makita sa lugar nyo na ikaw ay isang testimony na binago at meron kang Kristo sa puso. Amen? Pag sinyeran mo yan, madali lang akayin yan. Kaya nga po tayo, simulan natin muna sa pamilya. Huwag muna kayong tatalon. Sa family muna yung ginagawa natin dati na sana yung pananalangin sa family, pagsishare sa ating family, yan dapat nating inuuna. Kasi bakit? Sila unang dapat makatanggap ng kaligtasan bago yung iba. Katulad sabi ko po sa inyo, hindi mo gugustuhin na ikaw nasa langit ka, ang pamilya mo nasa impyerno. Sinong gusto ng ganon? Taas ang kamay. Bakit tayo magtaas ang kamay? Kaya simulan mo na ang pamilya mo. Kung sasabihin kahit na siya yung mapera, kahit na siya yung ginagamit ng Lord, kapatid, may authority ka bilang magulang at makikita mo rito kung talaga sumusunod ang mga anak mo sa iyo. At ang pinasusunod mo naman sa mga anak mo, hindi naman ito magdudulot sa kanila ng kapahamakan, kundi ito magdudulot sa kanila ng kaligtasan. Kaya pahalagahan mo ang Jerusalem mo. Pahalagahan mo ang Judea at ang Samaria. Maging isang asin ka at ilaw ng sanlibutan. Una sa tahanan mo, bago sa labas. Para isa kang maging malaking patotoo. Palakpakan natin ang Diyos na buwan. Sisimulan po natin yan. Namin po ba? So napakaalaga, no? No? Ito tawag dito ginagawang matapang ang mga ginawang matapang alaga. Ito yung trabaho ng Espiritu Santo, no? Nagbibigay ng lakas, kapangyarihan. Bibigay ng lakas, no? Ginagawang matapang ang mga alagad. Sino yung mga matatapang rito? Tumayo! Pumalakpak sa Diyos! Pangalawa, mula sa takot, patungo sa tapang. Hindi na ako takot. Pangatlo, ang kapangyarihan ng Espiritu ang umaabot sa puso ng mga tao. Tandaan natin, sabi ko nga yung kapangyarihan na ibibigay ngayon ng Lord sa iyo, hindi lang ikaw ang makikinabang. Makikinabang ang maraming tao sa pamamagitan ng buhay na may kapangyarihan na walang iba kundi yung mananampalataya sa Elautier, Arayat, Pampanga. Amen. Ang kapangyarihan na yan, hindi mo pwedeng itago. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, kahit tayo mo magsalita, nagsasalita ka. Yan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kitang-kita ang kapangyarihan ito sa mga mananampalataya. Kaya walang sikretong Kristiyano. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Mga kapatid, tandaan po natin, ang kapangyarihan itong tataglayin natin ngayon kapag tayo ay napuspos ng Espiritu Santo mamaya, walang hindi lalapit dito sa unahan. Lahat lalapit, papairan ng langis bilang simbolo. Amen po ba? Mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi kayang ipamuhay sa sariling lakas. Kailangan natin ang banal na Espiritu araw-araw sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung nais nating magtagumpay sa tukso, kung nais nating mamuhay na may kapayapaan, kung nais nating maglingkod na may kapangyarihan, ayan natin ang banal na Espiritu ang mamuno, magpuno at kumilos sa ating buhay sa oras na ito. Sino gusto ritong, mga kapatid, sino ritong gustong magtagumpay? Taas yung kamay. Magtagumpay sa tukso. Tanda natin magtagumpay sa tukso. Yung mga cellphone, tukso. Maraming tukso na maraming Kristiyano nakakit ng tukso. Kaya sabi na, tukso, layuan mo ako. Kailanman di ka lalayuan ng tukso. Ang tukso ang lumalapit. Kailangan ikaw ang lumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino gusto rito yung mamuhay na may kapayapaan? Ikaw lang. Sino gusto rito yung mamuhay na may kapayapaan? Taas yung kamay. Sabihin mo, ako yon. Parang iba, ayaw parang convincing pa. Nakaganyan tayo mga kapatid Ulitin ko muli. Sino gusto rito magtagumpay sa tukso? Yung iba ayaw Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, kung gusto mo maranasan ng kapangyarihan ng Lord, ikaw din ang kikilos.
ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa iyong pagtitiwala sa Panginoon. Ulitin ko muli. Sino rito ang gustong magtagumpay sa tukso? Sino rito gustong mamuhay na may kapayapaan? Sino rito ang gustong maglingkod na taglay yung kapangyarihan ng Panginoon? Na dumarating ka pa lang, may nababago na ang buhay. May nako-convert na kay Jesus Christ. Ako yun. Kapatid, naniniwala ako sa susunod na linggo. Kapag ginanoint ka ngayon sa umagang ito, hindi ka nag-iisang pupunta rito. Talagang kukulitin mo lahat ng mga tao na pinadadala ng Lord sa iyo na sila yakain mo sa gawain ng Panginoon upang makapagpatuloy. Pupunuin mo yung sasakyan mo, hindi lang yung ikaw lang mag-isa. Wala kang katabi. May motor ka, may angkas ka. May kotse ka, puno ng kaluluwa yan. Kailangan natin yan. Hindi natin kailangan yan. Kailangan ng maraming tao yan. Kasi kailangan nilang kaligtasan. Palakpakan natin ang Diyos. Hayaan natin ang banal na Espiritu mamuno, magpuno at kumilos sa ating mga buhay sa oras na ito. Tandaan po natin mga kapatid, ngayong araw na ito ay anointing service, hindi ito simpleng ritual. Ito ay yakbang ng pananampalataya. Kung ikaw ay pagod, nangiina, nawawalan ng direksyon o gusto mong maranasan sariwang pagkilos ng presensya ng Diyos, ngayon ang araw ng pagpuspos ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan.